So yun, okay, KGX, kumusta kayong lahat? At ito nga pala yung trade natin ngayon. So 27, profit 14, 14 and 5. Okay? And 5 USD. So ngayon, ang gagawin natin ngayon, so punta lang tayo dyan sa position, aralin lang natin kung ano yung next move. So meron ako support na 68,200 and 67. Okay? So possible, pag dyan pumasok yan, magkakaroon ako ng short position na hanggang kalahati dito sa area na to. So kung 68 yan, dito ako magtitipi sa 67,900. Okay, and then waiting ako sa 67,700 na naman. Ngayon may tanong, paano pag na-reject? Maglo-long position ako dyan. Okay, yan yung start na maglo-long position ako. Pero hindi ko pa rin kino-close yung mismong 63.8 natin mga lodi na support. Now alam niya yan noong nakaraan, di ba? And then kung makikita nyo yung mismong YouTube natin, mapapansin nyo itong Bitcoin, Paldo. How do you get started with digital marketing? With the complete digital marketing course on Udemy. Yung mismong TA na So yun, no, KGX letter R. Resistance, ibig sabihin. So ito, sinabi ko naman dito, ayan. So first TA natin dito, yung long position is 71,400. So 71,400 nangyari ba? Yes, nangyari siya mga lodi, no? Pumalo siya sa 71,400 hanggang 71, no? 71,900 nga yan eh. Pero 71,700 nag-take profit tayo. Okay? So next TA natin dito mga lodi, no? Pakita ko lang yung support natin, ito. Yan. Ang support natin na yan ay 69,900 S support mga lodi. So ito yung support natin kagabi mga lods, no? Pakita ko lang sa inyo yung area na dyan. Eto. So yung area na to hanggang dito yan sa dulo. Hanggang 68.6 mga lods, no? Hanggang 68.6 yung nangyari kagabi na dump mga lodi. So far ganun talaga. May nasunog doon from 71,700. Biglang nag-crash yun mga lodi. Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo na lagi ako nagtitipi sa kalahati. Diba? Naalala nyo yung lagi kong sinasabi, nagtitipi ako pagdating sa kalahati. Parang tulad ng sinabi ko dito. Possible kasi pag na-reject, biglang lilipad. Diba? So yun yun. Ito ngayon, sa nakikita ko ngayon dito, syempre may support tayo dito sa area na to. At alam naman natin na kapag kaganyan ng charting, bull plug yan mga lodi. No? Kung titingnan nyo, start nyo dyan. Punta kayo dito sa area na to. Yan. Tapos punta naman kayo dito sa area na to. Papunta dito sa pinakamaliit na yan. So far naman, sa bull plug, makikita nyo lumipad. Okay? Pero bumalik. Okay? So hindi siya nag-close doon sa area na yon. Pero sa 1 hour time frame mga lodi, no? Kung titingnan nyo, 1 hour time frame to nag-close, umangat. Pero yung close position nito, tong candle na to, nandito sa ilalim. Okay? No? Ibig sabihin, walang confirmation na lilipad siya. Kasi tingnan nyo tong candle na to, umangat niya. Pero nag-close siya sa ilalim. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag meron tayong TA, once na lumipad, yung kalahati ng next TA natin, doon kayo mag-exit. Yun yung ginagawa ko mga lodi. And then possible, ngayon, pumaangat na naman siya, no, sa 1 hour time frame. So sumusubok na naman siya. If ever makuha to, 69,950 ulit. No, 69,950 ulit, possible baka lumipad ulit, no, papuntang 70. Kaya ako nag-aabang-abang din ako ngayon. So far sa akin para lang sa akin to mga lodi Hindi ko sinasabing pumasok kayo, pero tulad ng sinabi ko, kung papasok kayo, maliit na margin lang. So eto siya ngayon sa 4 hours time frame. Kung mapapansin natin, pag inangat natin yan, ayan, 69,950. Okay? So dyan ako maglo-long position sa 69,950 na yan. Or 70 mismo. So checking ako dun ngayon kung titingnan natin kung papalo ba ng 70, lilipad ba ng 70 to or hindi, di ba? Tapos syempre magkakaroon tayo ng support dito resistance dito sa top na to sa 72, no? Ito yung next resistance na kailangan basagin, no, para kunin niya ulit or mag-attempt ulit ng ng 73 tulad nung nakaraan. So yan, 72,000. Yang area na yan, no? Oops, sorry.
So far yan yung kailangan nilang i-beat. Lagyan na natin ng text natin. Okay? So yan yun. Tapos dito sa area na to, for me, no, 69.9. Dito sa area na to, pero pababa ng pababa yan, syempre pababa ng pababa yung resistance natin. So ngayon ako, kung tinitignan ko yan, so papasok tayo sa 69.950. Okay? So maliwanag yung 69.950, no? Yang area na yan. So tulad ng sinabi ko, no, lahat ng papasok mga lodi dapat may risk management. Ako negative 20% yung risk management ko. At tulad ngayon, ang puhunan ko ay 200 USDT. So nagsimula na naman ako ng 100 and then ngayon 200 na ulit. So yan yung gagamitin natin pang trade ngayon. So kaya ngayon nakaabang ako, Holy Week na Holy Week. Wala naman akong bakasyon kasi mas gusto ko yung nagpapahinga na lang muna, no? Kasi pagpasok na naman ng Monday, bakbakan na. So babalik na naman tayo ng Tarlac. Meron tayong ginagawa doon. Nag-a-assist tayo doon sa Tarlac ngayon. Doon sa SM Tarlac. Kung sinong mga taga dyan, no? Taga Tarlac, pwede nyo ako PM. Tapos magkapi-kapi tayo, no? Tapos sabay minsan nakikita nyo iba-iba yung ginagamit kong minsan cellphone lang kasi ang hirap ng connection, mga idol. Napakahirap ng connection. Kaya hindi ako makapag-TA. Pero ngayon, yung laptop ko, in-install ko doon yung BitGet. No? Iba yung in-install kong BitGet kasi ayoko i-install yung main BitGet ko sa ibang sa kunyari sa laptop, sa ibang gadget. Mahirap na, nahirap. Baka mamaya biglang, alam nyo na, pasukin ng virus, di ba? Ayoko nung ganun. Baka ma-stress pa tayo, di ba? So, kahit pa paano, ang laman nito, nasa 25k. So 25k din to, sayang, di ba? And then yun lang sa ngayon KGX. Tapos punta tayo dito sa mga gustong sa mga una sa lahat sa mga kasama pa rin doon sa ating parapol, no? So comment lang kayo mga idol pag nag 5,000 subscribers tayo. Matik na yun, alam nyo na yun, no? Sinabi ko na yun sa video ano yung price natin. And syempre keep like and sharing lang doon sa mga video natin kung gusto nyo. At kung gusto nyo invite yung mga tropa nyo, no, sa BitGet, no, nandiyan yung link natin sa description, nandiyan din yung Telegram. Okay? Bakit BitGet? Kasi andali, yung platform na to sobrang friendly. Tapos ito pa yung number 1 sa copy trading, mga lodi, no? Kung gusto nyo naman mag-copy trading, tingnan nyo, ito, puntahan nyo lang to. Ito. So yun, no, KGX, kamusta kayo lahat? So lahat ng icon na paliwanag natin dyan. Okay? So dito naman sa Twitter, kung mapapansin nyo, BlackRock CEO Larry Fink says its spot Bitcoin ETF is the fastest growing ETF in the history and he's very bullish on Bitcoin sa long term. Okay? Hindi pa natatapos ang bull run. Ako for me, hindi pa natatapos ang bull run, mga lodi, no? So 4.5 trillion asset manager Fidelity files S1 from spot Ethereum ETF with staking included, mga lodi. So I think ETH, no, susunod na to. ETH susunod na yan, mga lodi. Kung titignan natin, sa ngayon sumasabay siya, pero ang laki ng binababa niya ngayon, pero sumasabay siya kay BTC, mga lodi, no? Kanina nasa 35642 na to. Biglang bumaba ulit ng 3514. Pero bigla siyang bumalik ng hindi, kanina nasa 34480, no? Ngayon nasa 3516 na ulit siya. So lumilipad ulit si BTC. Si BTC naman ay si Ethereum. Si Ethereum naman, for me, ang pinaka support nito, mga lodi, ang pinaka nito, no? Ang pinaka dapat i-break dito, mga idol, ito, tong 4,000, mga lodi. For me, ang pinaka big resistance ng ETH, mga lodi, 4,000. Mga lods, no? Para sa akin yan, mga idol. Pag hindi na break yung 4,000 na yan, mga lods, wala. 41,000 pala yan, sorry. Itong 4,000 ang isa sa pinaka big resistance niyan bago niya kunin ulit ang all-time high, mga idol, no? So ingat lang sa trading, mga lodi, at kita-kits na lang tayo sa mga susunod na kabanata. Okay? So saludo sa lahat.